Shina's point of view. Iba talaga kapag maganda ka. Palagi kang fresh at magandang tignan. Hindi halatang wala kang pera at hindi halatang nangangailangan talaga. Dagdag mo pa na sexy at malaking dibdib. Yun nga lang, puro manlolokong nagkakagusto sa'yo. Shina, kilos na. Nagmamaganda ka na naman dyan sa salamin eh. Napahinto ako sa pag-aura na may babaeng umepal sa pagiging filingera ko. Hinarap ko ito tinasan ng kilay. At sino ka para awatin ako? Mataray kong tanong sa kanya. Ako lang naman ho ang nagpapasahod sa'yo. Masungit na tugon nito. Charot lang. Natatawang sabi ko. Nakalimutan ko amo ko palang sumita sa akin. My dearest fairy god amo, si Ma'am Tayla. Isa kong hampas lupang maid sa bahay ng isang mayamang pamilya. Sa pamilya ni Ma'am Tayla. Bakit ba gandang-ganda ka na naman sa sarili mo? Tanong ni Ma'am Tayla. Wala lang. Narealize ko lang na mahal ako ni Lord. Sagot ko. Close kaming dalawa ni Ma'am Tayla. Sanay na kami sa ugali ng isa't isa. Kaya't magkasundo kaming dalawa. Close ko rin ang asawa ni Ma'am at ang mga junakis nila. So sobrang close ko sa pamilya nila, pwede na nga akong magpaampon. Kaya nga buisit sa akin ang iba kong kasama dahil inggit sila sa akin. Shina, maghanda ka na lang para sa hapunan ha? Sabi ni Ma'am Tayla. Uuwi ang kapatid ko galing Brazil. Ipagluto mo siya ng pagkaing Pinoy. Medyo magtatagal din siya dito, kaya't pakihanda rin yung kwarto na katabi ng kwarto namin ni Sir Brian mo. Ma'am, pogi ba yung kapatid niyo? Nakangising tanong ko. Ilakad mo nga sa akin. Hindi ka nalugi kapag ako naging sister-in-law mo. O sige, ilalakad kita kahit mukha kang putik. Tugon nito bago ako talikuran. Ma'am, body shamer ka. Malakas kong sabi pero tumawa lamang ito. Morena kasi ako kaya't madalas akong asaring putik ni ma'am. Okay lang, mukha naman siyang espasol. Isang beses pa akong umaura sa salamin bago ko kumilos. Dumiretso ako sa kusina at tumingin ng mga putahing pwedeng lutuin. Naisipan kong mag-adobo na lang at maggulay. Magpiprito rin ako ng manok. Ma'am, mamamalengke ako dahil kulang yung mga recados para sa lulutuin ko. Sabi ko nang makapunta ako sa sala. Inabutan naman ako ni ma'am ng pera. Bilhin mo na yung mga kulang sa recados mo. Bukas na kami mamamalengke ni Sir Brian mo. Yung sobra sa pera, ibili mo ng panty. Nakita ko yung mga nakasampay mong panty. Puro may butas na sa gitna. Walang prenong sabi niya. Ma'am, wag kang panty shamer. Nakasimangot kong sabi. Pantulog ko lang yung mga yon. Wag ka. May butas yung sa gitna para fresh sa bilat. Dapat, pati bilat ko nakakalanghap ng aircon. Naku, umalis ka na nga lang. Sabi nito. Ate Shina, sama po ako. Sabi ng anak niyang babae na 6 years old, si Tiara. Ako rin po. Sabi naman ni Bryce, ang bunsong 5 years old. Favorite ako ng mga bata kaysa sa mami nila. Hindi naman nagseselos si Ma'am Tayla. Magseselos lang yan kapag si Sir Brian ang nakaklose ko. Okay. Nakangiting sabi ko sa kanila. Tara, sumama na kayo sa totoo yung ina. Hindi naman ako pinansin ni Ma'am Tayla at nagpatuloy lang sa pagkutkot sa kuko niya. Hinawakan ko sa kamay ang mga bata at inaya sa labas. Sumakay kami sa pedicab. Malapit lang kasi ang palengke sa village. Pwede nga ring lakarin eh. Kaso magre-reklamo itong mga kasama kong rich kids. Nang makarating sa palengke, ay agad kong pinahawak ang mga bata sa akin. Hindi naman sila bibitaw. Alam kasi nilang iiwan ko talaga sila kapag nawala sila. Naghanap ako ng mga recados na kailangan ko. Tahimik lang naman yung dalawang bata habang nagtitingin sa paligid. Marami pang sobra sa sukli. Sabi ko sa mga bata. Anong gusto niyong kainin? Libre ko. Yaya, we want some kikiam po. Sabi ni Tiara. Puwek-puwek po akin. Sabi naman ni Bryce. Bryce, puwek-puwek yun. Hindi puwek-puwek. Tsaka mo na hanapin yung puwek-puwek kapag malaki ka na. Sabi ko sa kanya.
Dinala ko sila sa nagtitinda ng kikiam at kwek-kwek. Binili ko ang dalawa ng tig 30. Nilulubos ko na dahil maigpit ang mama nila sa pagpapakain ng street food sa kanila. Kaya't favorite nila akong kasama eh. Binilhan ko rin sila ng palamig. Pinaupo kong magkapatid sa isang bench na may lamesa. Huwag kayong aalis ha, titingin lang ako ng panty. Sabi ko sa kanila. Tumango ang mga ito kaya't nilapitan ko yung isang store na malapit sa bench. Tumingin ako ng panty at bra na kasya sa akin. May nakita naman akong set kaya't bumili ako ng tig-2 set ng panty at bra. Thank you! Sabi ko sa tindera bago lumabas. May sobra pa sa sukli kaya't iuhulog ko nilang sa alkansya ko. Nag-iipon kasi ako ng pantubo sa bukid namin na isinangla ni tatay dahil sa pampaopera kay nanay. Kailangan kong mabawi ang bukid dahil mahalaga yun kay tatay. Ano, masarap? Tanong ko sa mga bata at sinabayan sila sa pagkain. Tumango lamang ang mga ito. Kaya gusto niyong sumama para makatikim ng ganyan no? Si mami po kasi mahigpit po. Sagot ni Tiara. Sabi niya magkakasakit kami kapag kumain ng street foods. Magkakasakit naman talaga kayo kapag kumain yan. Pero kung palagi lang naman. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa mami niyo. Kapag pinagalitan kayo, panonoorin ko lang kayo. You should protect us from her. Sabi ni Bryce. Lalim naman ang salita mong bata ka. Ginawa mo namang bruha yung mami mo. Sabi ko sa kanya. Ngumuso lang ito at hindi na nagsalita. Nang maubos ang mga kinakain namin, umorder pa ako pero take out naman. Bibigay ko kay Ma'am Tayla dahil favorite niya rin ang kwek-kwek at kikiam. Sa pag-uwi, naglakad na lang kami. Hindi naman nagreklamong 2 bata dahil busog sila. Mukhang namiss din ng mga paa nilang kalsada kaya't napapayag ko. Ma'am Tayla! Malakas kong sigaw nang makapasok kami ng gate. Nandito na kami ng mga bata. Lumabas ka na riyan. Napahinto ako sa pagsigaw nang makitang isang lalaking kaharap ni Ma'am Tayla. Matangkad to at medyo kulay abo ang buhok. Matikas ang katawan nito na halatang masarap. Ang mga mata nito ay brown. Luluhuran, magdamag, walang hinto. Mahinang bulong ko. Shaina! Nakangiting sabi ni Ma'am Tayla. Kaya't nabalik ako sa ulirat. Ito pala yung kapatid ko, si Theo. Pakilala nito sa kapatid niya. Hello po, Sir Theo. Mahinhing sabi ko at bahagyang yumuko pa. Nabahag bigla ang buntot ko. Kung ganito ba naman kasi kasarap ang nasa harapan mo, magiging dalagang Pilipina kang talaga. Hi, bati nito bago maglahad ng kamay. I'm Theo. Shit, ang lalim niyang boses. Kumindat-kindat tuloy ang bilat ko. Shy na po. Tugon ko at tinanggap ang kamay niya. Ang laki ng kamay niya. Sakto lang sa boobs si Charot. Hindi kaya ako easy to get na babae. Binawi ko agad ang kamay ko. Dahil baka isipin niya crush ko siya. Hindi kaya. Medyo lang. Iniwas ko ang tingin ko kay Sir Theo at binalingan si Ma'am Tayla. Nakangisi to sa akin. Ma'am, sa kusina na po ako ha. Paalam ko sa kanya. Bago dumiretso sa kusina, iniabot ko muna kay Ma'am Tayla ang takeout kong kwek-kwek. Inilapag ko sa lamesa yung mga pinamili ko at isa-isang inalis sa plastic. Ate Shaina, I want water po. Sabi ni Bryce na sumunod pala sa akin. Lumapit naman ako sa ref at agad kumuha ng tubig. Nagsalin ako sa baso at inabot yun kay Bryce. Uminom naman ang batang lalaki at muling ibinalik sa akin ang baso. Thank you po. Nakangiting sabi nito bago tumakbo palabas ng kusina. Itinabi ko ang pinag-inuman nito bago ko ipagpatuloy ang ginagawa ko. Tumingin ako sa oras sa cellphone ko. 4:00 pa lang ng hapon. Hiwain ko muna to para iluluto nilang mamaya. Bulong ko. Hiniwa ko na yung mga sangka para sa dinner. Nasa gitna ako ng paghihiwa nang dumating si Ma'am Tayla. Anong masasabi mo sa kapatid ko? Tanong agad nito. Ang gwapo no? Masarap. Sagot ko kaya't napatawa si Ma'am Tayla. Single yun, Shaina.
Nakangiting sabi ni Ma'am Tayla. Ano, tulungan na ba kita para magapang siya? Kalmahan mo kaya, ma'am. Masyado mo nang binubugaw sa akin ng kapatid mo, ha? Nakangiwing sabi ko. Napatigil kami sa pag-uusap nang pumasok si Sir Theo sa kusina. Dumako ang tingin nito sa akin kaya't mabilis akong umiwas ng tingin. Feeling ko crush niya ako. Feeling ko lang yun, ha? Ate Tiara, I'm gonna smoke outside. Sabi nito sa kapatid. Tumango si Ma'am Tiara sa kapatid. Hawak ni Sir Theo ang doorknob nang bigla akong may naalala. Putik! Yung mga panty kong nakasampay na may butas sa gitna. Sandali! Malakas kong sigaw. Nagulat naman ang magkapatid. Iniwan kong ginagawa ko at lumapit sa pinto ng kusina kung saan ang labas ay sa likod bahay. Kalmahan mo muna yung batuta mo dyan, sir, ha? Saglit lang, may kukunin lang ako sa likod. Mabilis kong sabi bago lumabas. Kinuha ko yung mga panty ko at mga bra ko na rin. Nang makuha ko na ito, ay itinago ko yun sa likuran ko bago bumalik sa loob. Nakakunot noong nakatingin sa akin si Sir Theo. Okay na, sir. Hindi ka na matotrauma kapag lumabas ka. Sabi ko sa kanya bago tumawa ng peke. Weirdo. Dinig kong bulong nito bago lumabas. Ho? Ako weirdo? Hindi naman siguro ako yung sinasabihan niya. Baka si Ma'am Tiara. Itapon mo na kasi yung mga panty mong butas. Sabi ni Ma'am sa akin. Ma'am, ayoko. Sagot ko. Huwag mo na nga pinag-iinitan yung mga panty ko. Masaya kayang matulog suot to. Try mo rin yung ganitong panty pagtulog. Sarap kaya magpa-aircon ng bilat. Diyos mio, kapag ganyan ang panty ko, baka magdamag kaming nag-uungulan ng asawa ko. Natatawang sabi niya. Nawala naman ang ngiti ko. Ayan, nagsisimula na naman siyang inggitin ako. Kapag talaga ako nagkaroon ng asawa, sa harapan niya kami mag-honeymoon. Inirapan ko si Ma'am at nag-flip hair bago magtungo saglit sa kwarto ko. Inilapag ko ang mga panty ko sa kama bago ako bumalik sa kusina. Wala na dun si Ma'am Tiara kaya't ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Shaina, huwag mong lanturin yung kapatid ni Sir. Hindi ka papatulan nun. Sabi ng kasamahan kong si Penny. Siya pang hindi ko papatulan, no? Sagot ko sa kanya. Kahit kailan talaga makapal ang mukha mo, no? Sabi naman ni Edna. Kahit kailan talagang kapal ng bilbil mo, no? Tugon ko sa kanya. Napairap to dahil sa sinabi ko pero deadma lang ako. Deadma lang ako sa mga bashers na pangit. Papato lang ako kapag kalibel na nila ang ganda ko. Natapos akong maghiwa. Alas 5 na kaya't nagluto na rin ako. Ang dami kasing utos si Ma'am Tayla. Favorite niya talaga ako. Kulang na lang pati pag-wax niya ng pubic hair iutos niya sa akin. Ang bango. Napalingon ako sa nagsalita. Si Sir Theo na masarap. Yes sir, it smells good just like my bilat. Tugon ko at tumawa. Bilat? Takang tanong nito kaya't natigilan ako. Ay, rich kid nga pala ito. Bilat, like perfume. Palusot ko at tumawa ng peke. Napatango naman to kaya't ipinagpatuloy ko nilang ang ginagawa ko. Naramdaman ko ang pagtitig ni Sir Theo sa likuran ko, kaya't medyo umawra ako't nilandian ang galaw ko. Ayan, maakit ka sir, para maging amo na rin ako't mapahirapan ko mga hampas lupa. Charot, hampas lupa nga rin pala ako. Ako kaya ang leader ng mga hampas lupa. Saktong matapos akong magluto'y hapunan na. Tinawag ko na ang dalawa kong kasama at nagpatulong maghain. Kung wala lang silang dalang ulam, pinatid ko na sila eh. Magpakit ba naman kay Sir Theo? Aagawan pa ako. Mga people, handa ng pagkain. Sabi ko nang makarating ako sa sala. Nandito na pala si Sir Brian. Kaya pala hindi ginugulo nitong babaitang buhay ko. Lumalantod pala. Shaina, bati sa akin ni Sir Brian. Etong si Sir Brian, parang kapatid ko na tropa ko. Kakilala kasi ito ni kuya kong lasinggero. Oh, huwag kang magseselos. Masungit kong sabi kay Ma'am Tayla dahil sumama ang tingin nito sa akin. Pag-untugin ko pa kayong dalawa dyan eh.
Tumawa lang si Sir Brian bago tumayo at alalayan ng asawa. Kapit na kapit naman si Ma'am Tyla sa asawa niya, kaya't napangiwi na lamang ako. Nagtungo silang pamilya sa kusina. Nagsisimula ng kumain si Sir Theo. Mukhang gutom na ito. Hoy, kawawa naman ang baby ko. Nauna na ako, ang bagal niyo eh, sabi nito. Sus, gusto niya lang ang luto ko eh. Sana pati ako kainin niya. Charing lang. Nilagyan ko na ng pagkain ang plato ni Bryce at Tiara. Si Bryce kasi sinusubuan ko habang kumakain. Hindi yan kakain hanggat hindi ko sinusubuan. Masyado kasing na-spoiled. Ate Shaina, I don't like gulay po. Nakangusong sabi ni Bryce. No, you should eat gulay. Sabi ko sa kanya. Huwag ka na umangal. English na naman ang salita mo eh. Tumango naman to't ngumuso lang. Sinimulan ko na itong subuan. Napangiwi ako nang makitang naglalandian ng dalawa kong amo. Sa susunod, silang ia-adobo ko. Lintik na yan. Pagkatapos kumain nilang pamilya, kami naman ang kumain. Grabe, ang sarap ng luto ko. Lasang pwede ng mag-asawa pero wala pang aasawahin. Shaina, napahinto ako sa pagsubo nang pumasok si Sir Theo sa kusina. Thank you for the meal. Masarap siya. Kilig, Mang Mari nyo. Thank you, sir. At nagustuhan niyo ang luto ko. Mahinang sabi ko. Sir, sana naman pati ako magustuhan niyo. Ngumiti lang ito bago lumabas ng kusina. Mahinang nabatili naman ako. Dahilan para mabulunan ako. Tumalsik tuloy ang laman ng bibig ko. Salaula ka. Singhal sa akin ni Penny. Dumila lang ako sa kanya. Inggit lang siya eh. Kinabukasan ay hindi maayos ang pakiramdam ko. Nasobrahan yata ako sa bukaka sa aircon kagabi. Kaya't maraming nasinghot na lamig ang bilat ko. Oh, napano ka? Tanong ni Ma'am Tyla. Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Sagot ko. Wow ha, tinatablang ka pala ng sakit. Natatawang tanong nito. Congratulations sa sakit mo. Ano bang tingin mo sa akin, immortal? Napasimangot ako. Diyan ka na nga, maglilinis pa ako ng kwarto. Unahin mo na yung kwarto ni Tio, wala yata siya eh, sabi ni Ma'am Tiara. Tumango ako at dumiretso sa kwarto ni Sir Theo. Wala ngang tao kaya't nagsimula akong damputin ng mga kalat. Gwapo si Sir Theo pero medyo salaula sa kwarto. Kukuhanin ko sana ang walis pero hindi ko napansin ang kutsi-kutsihan ni Bryce. Natapakan ko yun at nadulas. Kasabay noon, ang pagbukas ng pinto ng banyo. May nakapitan akong tela at nagulantang ako nang may sumampal na matigas na bagay sa mukha ko. Kumalabag ako sa sahig. Napasapo na lang ako sa ilong ko habang mangiyak-ngiyak. What are you doing here? Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Sir Theo. Nakita ko sa harapan ko ang dalawang paa niya. Dahan-dahan akong tumingala at napalunok nang makita ang kanyang mahabang batutang maugat at naninigas. In fairness, wala siyang pubic hair. Iyan ba yung sumampal sa akin? Gulat kong tanong habang nakaturo sa kanyang alaga. Napamura naman si Sir Theo bago damputin yung tuwali at tumalikod. Ang puti ng puwet niya. Bumalik to sa banyo at sinarado yon. Bigla naman akong natauhan at napasapo sa pisngi kong medyo nabasa. Putik, nasampal ako ng alaga ni Sir. Gulat kong sabi. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng hiya. Diyos mio, kapag nagkatuluyan kami ni Sir, mukhang iyak malala ako. Ang laki pa naman ng batuta niya. Narinig kong pagbukas ng pinto ng banyo, kaya't mabilis akong tumayo at tumakbong palabas. Dinadapuan ako ng hiya ngayon kaya't hindi muna ako magpapakita sa kanya. Para kang nakakita ng multo, sabi ni Ma'am Tyla. Ma'am, kamatayan ang nakita ko. Sagot ko habang nakahawak pa rin sa pisngi kong nasampal ng batuta. Ma'am, sa iba niyo na lang ko ipalinis sa mga kwarto. Magdidilig lang ako. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita si Ma'am. Lumabas na ako agad at kinuha ang hose. Biglang nawalang masamang pakiramdam ko. Ganun palang gamot.
Napailing-iling ako bago umpisahang magdilig na lang. Nagdidilig ang babaeng hindi pa nakakaranas ng dilig. Shaina. Nanginig ang kalamnan ko nang marinig ang boses ni Sir Theo. Sorry for what happened. Okay lang sir. Sagot ko habang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Kahit ulitin mo pa hindi ako magagalit. I mean, aksidente lang naman yun. Wala namang kaso yun sa akin. Sorry talaga. Sabi ulit nito. Tumingin na ako sa kanya. Nakasuot ito ng fitted white t-shirt at brown jogger pants. Si sir, nangaakit talaga eh. Alam na alam niya kung papaanong umakit ng malanding babaeng kagaya ko. Okay lang po. Utal kong sagot. Kumindat-kindat talaga ang bilat ko kapag nakikita siya. Thank you. Nakangiting sabi nito. Tumango lang ako't nagpatuloy na lang sa pagdidilig. Si sir naman, nakatayo lang doon at binabantayan yata ako. Mukhang close na kayo ah. Dumating si Ma'am Tayla. Ano, best friend na ba kayong dalawa? Maybe. Sagot ni Sir Theo. Nakangisi sa akin si Ma'am Tayla pero kinunutan ko lang siya ng noo. Ang issue nitong babaeng to kahit kailan. Oh, I forgot to ask. Where can I buy bilat? Biglang tanong ni Sir Theo. Napaubo-ubo naman ako. Lintik, akala ko nakalimutan niya na yun. Bilat? At anin mong bilat? Gulat na tanong ni Ma'am Tayla sa kapatid. What? Of course, I need a perfume. Sagot ni Sir Theo. Why? Is there something wrong to use bilat here? Napanganga na lamang si Ma'am Tayla bago ko lingunin. Mukhang alam niya na agad na akong nagturo ng ganong words kay Sir Theo. Gaga ka. Mahinang singhal nito sa akin. Ma'am Tayla, nataranta ako eh. Kaya sinabi kong perfume yung ibig sabihin ng bilat. Sagot ko. Mahina naman ako nitong kinurot. Si Shaina, maraming alam niya na bilihan ng perfume. Sabi ni Ma'am Tayla sa kapatid. Isa pa, wag mo na ulit babanggitin yung bilat ha. At baka mabatas tayo't makulong ka. Why? Takang tanong ni Sir. Ano kasi sir? Mura kasi yun. Yun ang ibig sabihin ng bilat. Baka na-misunderstood ng ibang tao. Ako nang sumagot para matapos ng usapan. Napatango naman si Sir Theo. Sinamaan naman ako ng tingin ni Ma'am Tayla pero deadma lang ako sa kanya. Let's go, Shaina. Sabi ni Sir Theo. Ha? Sir, bata pa ako. Hindi pa ako pwedeng magtanan. Pabebeng saad ko. Feelingera ka. Singhal ni Ma'am Tayla sa akin bago ko itulak. Muntik na akong sumubsob. Buti na lang marunong akong mag-balance. Diyan na nga kayo. Masungit na sabi ni Ma'am Tayla bago umalis. Naiwan naman kami ni Sir Theo doon sa labas. Let's go? Tanong ni Sir Theo. Tumango naman ako bilang sagot. Dumiretso kaming dalawa sa garahe at sumakay sa isang kotseng itim. Buti na lang hindi ako naka-maid uniform. Ayokong mapagkamalan akong katulong. Kailangan pagkamalan akong asawa. Mangangarap na lang din ako, di dun na sa mataas. Sa biyahe, tahimik lamang ako. Kahit yung diablo sa katawan ko umaalis kapag may gwapo sa paligid. Where should we go? Tanong ni Sir Theo. Nag-isip naman ako hanggang sa maalala kong kaibigan kong nagtitinda ng kung ano-ano. Sa kaibigan ko, sir. Sagot ko. Sinabi ko sa kanyang direksyon at ilang sandali lamang ay nakarating kami roon. Bumaba kami ni Sir Theo. Agad ko siyang inaya papasok sa loob. Lucy! Na maluwag ang pusi! Tili ko nang makapasok. Nahinto naman sa pagkakamot ng bilat ang babae nang makita ko. Siya'y nang walang dilig! Tili rin ito. Tumayo ito't lumapit sa akin. Akala ko sa akin siya dediretso pero ang malantod, lumiko ng direksyon at dumiretso kay Sir Theo. Hoy, bawal yan! Sita ko sa kanya ng akmang yayakapin niya si Sir Theo. Hinila ko siyang papalayo sa lalaki. Siyempre hindi ko hinawakan ng kamay niya. Galing sa bilat niya yun kaya't hindi ko siya hahawakan. Nandito kami para bumili ng pabango. Masungit kong sabi sa kanya. Umayos ka kung ayaw mong pasabugin ko tong shop mo.
Di ka naman mabiro. Natatawang sabi nito. In fairness, sa kasama mo ang sarap-sarap tignan. Hanggang tingin ka lang dyan. Nakangising sabi ko. Where's the bill? I mean the perfumes. Sabat ni Sir Theo. Agad namang kinuha ni Lucy ang mga paninda niya at ikinalat sa sahig. Kahit mga make-ups, ikinalat lahat niya. Here, sir. Sabi ni Lucy at ngumiti. Pumili ka na po ng mga gusto nyo. Affordable lahat yan at original. Kung wala ka pong mapili, ako na lang ang bilhan mo. Kahit presyong second hand ka, walang bibili sa'yo. Pambabara ko sa kanya. Deadma lang naman to. You're the best perfume. Sabi ni Sir Theo. Iniabot naman ni Lucy ang mga panlalaking perfume niya. Tumingin sa akin si Sir Theo. Ipili mo ko ng perfume. Sabi nito. Nagulat ako dahil sa sinabi nito pero ipinili ko pa rin siya. Nagustuhan ko yung amoy na parang vanilla. Iyon naman ang pinili ni Sir Theo at binili. I wanna buy these too. Sabi ni Sir Theo bago kuhanin ng isang nude lipstick. Sinong bibigyan niya ng lipstick? Imposible namang si Ma'am Tyla. Ang lipstick kasi ni Ma'am ay laplap ng asawa niya. Siguro may girlfriend na siya. Ay, wala na. Malungkot na ang pempem ko. Hanggang sa makaalis kami sa shop ni Lucy na maluwag ang posy, wala na akong gana. Nang makabalik sa bahay ay agad akong bumaba ng sasakyan. Here. Iniabot sa akin ni Sir ang lipstick na binili niya. Sa tingin ko bagay ito sa'yo. Ha? Napakurap-kurap ako bago kuhanin yung lipstick. Para sa akin to? Ibig sabihin, ako ang girlfriend ni Sir? Grabe naman tong pagiging speed ni Sir Theo. Thank you, sir. Pigil ang ngiting sabi ko. Natawa si Sir bago lumapit sa akin. Yumukod to at bumulong sa akin. Don't worry, wala akong ibang babaeng bibigyan ng lipstick maliban sa'yo. Bulong nito sa akin, gamit ang kanyang husky voice. Thank you for coming with me, Shaina. Humalik si Sir Theo sa pisngi ko bago siyang maglakad papasok ng bahay. Naiwan naman akong tulalay sa labas habang nakahawak sa pisngi ko. Punyeta, 1 linggo kong hindi maliligo dahil sa halik ni Sir Theo. Pero medyo kadiri yun . Ang pisngi ko kasing hinalikan niya ay yung nasampa niya ng alaga niya. Pero okay lang, sa labi naman niya napunta, hindi naman sa akin. Theo's point of view. Akala ko magiging boring ang bakasyon ko sa Pilipinas. Pero hindi pala. Naging masaya ang bakasyon ko unang araw pa lang. Isa akong professional engineer sa Brazil. Doon din ako pinanganak kaya sanay na ako sa buhay doon. Nagbakasyon lang ako dito sa Pilipinas dahil namimiss ko na sila Ate Tyla. Sir Theo! Agad na umusli ang ngiti sa labi ko nang marinig ang boses ni Shaina. Isa pa sa dahilan kung bakit nag-enjoy ako sa Pilipinas ay dahil kay Shaina. She's a weird type of woman. But she's really funny. She always makes me smile and laugh. Yes? Tanong ko sa kanya. Sir, yung mga pamangkin mo nag-aayang mag-park. Sabi nito. Naiinip na raw po sila rito sa bahay. Tito, I want to go to the park po. Sabi ni Bryce at ngumuso. Tito, come with us. Sabi naman ni Tiara. Tumango naman ako. Okay. Wala naman akong ginagawa rito kaya't pwede tayong pumunta sa park. Nakangiting sabi ko. Narinig niyo si tito niyo? Pwede raw kayong mag-park. Sabi ni Shaina sa mga bata. You should come with us. Sabi ko kay Shaina. Sir, alam kong gustong-gusto mo akong makasama pero kailangan ko munang tumanggi ha. Ang dami kong labada sir Madramang sabi nito. Lumungkot pa ang mukha nito at parang maiiyak na. She's always unbelievable woman. Ay sir, ako na lang ang sasama. Sabat ni Edna at ngumiti. Ay sir, konti lang palang labahin ko. Nakangiting sabi ni Shaina. Ako nang sasama sa inyo ng mga bata. Napangiti naman ako at tumango. Nakita kong mapang-asar nang ngumiti si Shaina kay Edna kaya't napatawa na lamang ako. Malapit lang ang park sa village.
Kaya nilakad na lang naming apat. Mukha kaming happy family bigla. Tito Theo, boyfriend ka po ba ni Ate Shaina? Tanong ni Tiara. Why? Tanong ko. Wag po. Nakangusong sabi nito. Baka dalhin mo sa ibang bansa si Ate Shaina eh. Wala na kaming ate ni Bryce. Love po kasi namin si Ate Shaina. Hindi naman ako nagsalita. Hindi ko rin alam ang isasagot ko kay Tiara. Hindi ko rin kasi akalain na itatanong niya ang ganoong bagay. Nang makarating sa park ay agad tumakbong magkapatid sa siso para maglaro. Naupo naman kami ni Shaina sa isang bench habang nakatingin sa dalawang bata. Sir, ano pong trabaho mo? Tanong ni Shaina. Engineer, sagot ko. Hinahandle ko rin ang ibang mga business namin sa Brazil. Engineer? Wow, edi mahaba ka ho. Tanong nito. Mahaba? Tumango naman to. Yes, I'm long and big. Sapat na sapat para tumirik ang mga mata mo. Sir, iba na ho yatang sinasabi mo. Bakit kailangan pang tumirik ang mga mata? Pasensya lang naman ang sinasabi ko. Sabi nito. Ikaw sir ha, kung ano-anong nasa isipan mo. Napaawang naman ang bibig ko at mahinang napatawa. Mukhang ibang mahaba pa lang naisip ko. Sorry, natatawang sabi ko. So, bakit sa Brazil mo pa naisipang magtrabaho? Tanong nito. Ayaw mo po ba sa Pilipinas? Sa Brazil kasi ako lumaki, kaya't mas nasanay ako ron. Sagot ko. Nandun din ang grandparents namin ni Ate Tayla. Close ako sa kanila at akong nag-aalaga sa kanila. Sir, paano po kung may babae kang nagustuhan dito sa Pilipinas? Tapos ayaw naman niyang sumama sa'yo sa Brazil dahil mas gusto niya yung buhay rito. Ano kung gagawin mo? Muling tanong niya. Sinalubong ko naman ang kanyang tingin. Then, I will settle down here with her. Dadalaw-dalaw na lang kami sa Brazil kapag may oras. Seryosong sagot ko. Wala nang nagsalita ulit. Nakatingin lang kami sa isa't isa. Naputo lang ang titigan namin nang may tumamang tsinelas sa mukha ni Shaina. Ay punyeta! Gulat na sabi nito bago sapuhin ang mukha niya. Sinong lintikan nagbato ng tsinelas ha? Nagkaka-inlovean na kami ni Sir Tio, panihirapan ng moment. Ay naku, sorry miss. Nagtantrums kasi ang alaga ko. Sabi ng isang ginang na mukhang maid bago lapitan si Shaina. Sorry talaga. Sinusumpong kasi yung alaga ko eh. Okay lang. Sabi ni Shaina na mukhang kumalma na. Lalapitan ko sana siya para suriin pero hindi natuloy dahil lumapit sa kanyang umiiyak na si Bryce. Ate Shaina, nikagat ako ng bata. Umiiyak na sumbong nito bago iturong batang lalaking mataba. Ate Shaina, nikagat niya ako kasi ayoko umalis sa siso. Tumingin kami sa braso ni Bryce at may kagat ngayon. Inis namang tumayo si Shaina at nilapitan ng bata. Binuhat ko naman ang umiiyak na si Bryce bago sumunod kay Shaina. Yaya, sabi ko bad yung ginawa niya, tapos hinila niya yung buhok ko. Sabi naman ni Tiara. Hoy, bakit mo sinasaktan ng mga alaga ko ha? Sita ni Shaina sa batang lalaki. Ay naku, pasensya na. Dumating yung ginang kanina. Siya yung alaga kong sinusumpong eh. Manang, hindi ikaw ang kailangang humingi ng sorry. Siya dapat ang humingi ng sorry. Sabi ni Shaina. Bata, mag-sorry ka sa mga alaga ko. Nabigla kaming lahat dahil minura nito si Shaina. Nagsalubong naman ang kilay ko bago bigyan ng isang nakakasindak na tingin yung batang lalaki. You should not act like that. Seryosong sabi ko sa kanya. Matuto kang rumispeto. Huwag mong paiirarin ditong pagiging spoiled mo. Mag-sorry ka. Nangilid naman ang luha nito bago yumakap sa yaya niya. Sorry! Sabi nito bago umiyak. Sorry po! Hala, pasensya na ulit ha.
sabi ng ginang bago hilahin paalis ang kanyang alaga. Binalingan ko naman si Bryce. Hinilot ko ang braso nitong may kagat. Don't cry na, okay? Malambing kong sabi sa kanya. Tumango naman to habang pinipigilan ng kanyang luha. Gaganti tayo doon, sabi ni Shaina na inaayos ang buhok ni Tiara. Salbahing bata yun. It's okay na po, sabi ni Tiara. Ang mahalaga po, nagsorry na siya. Ililibre ko na lang kayo ng street foods, sabi ni Shaina sa mga bata. Kinuha nito sa akin si Bryce. Gusto mo ng kwek-kwek, hindi ba? Ibibili ka ni Ate Shaina. Huwag ka nang umiyak. Nakangiting tumango naman si Bryce. Hinawakan ni Shaina sa Tiara at hinila ito palakad. Nakasunod lang ako sa tatlo habang may multong ngiti sa labi ko. I can feel that Shaina will be a good mother someday. Alam na alam niya kung papaanong pag-aani ng loob ng mga bata. Ang swerte ng mapapangasawa niya. And that's me. Huminto si Shaina sa bilihan ng fishball. Bumili siya ng kwek-kwek at kikiam para sa dalawang bata. Wow! Thank you po for the kwek-kwek, ate. Masayang sabi ni Bryce. Bryce, kwek-kwek nga eh, sabi ni Shaina sa batang lalaki. Tsaka ka na kumain ng kwek-kwek kapag malaki ka na. Tumango lamang si Bryce bago maupo sa isang bench. Sumunod naman si Tiara sa kapatid. Sir, ano sa'yo? Tanong ni Shaina. I want that neon balls. Sagot ko. I also want some squid balls. Ha? Anong neon balls? Squid balls lang yung naiintindihan ko. Nakangiwing sabi nito. Kwek-kwek. Sagot ko. Arte naman itong lalaking to. Dinig kong bulong ito kaya't mahina akong napatawa. Umupo ka na nga dun sa tabi ng mga bata. Ako nang bibilit, baka ikaw ang iprito ni Manong dahil sa kaartehan mo. Natawa naman ako. Bago yun, magbigay ka muna ng pambayad, sir. Naiwanan ko po pala yung wallet ko. Kamot ulong sabi nito. Kinuha kong wallet ko at iniabot sa kanya bago dumiretso sa bench. Tito Tio, payag na po pala akong maging boyfriend ka ni Ate Shaina. Nakangiting sabi ni Tiara. Basta, huwag mo po siyang dadalhin sa Brazil ha. Okay, tugon ko na lang. Maya-maya lamang ay dumating si Shaina dalang pagkain namin. May dala rin siyang 4 na inumin na nakalagay sa plastic. Thanks, hon. Nakangiting sabi ko. Lah, han naman agad to? Pigil ang ngiting sabi nito bago ilapag ang wallet ko sa hita ko. Oh, wallet mo. Thank you sa libre, hon. Napangiti naman ako dahil sa sinabi nito. Tumingin ako sa kanya't nahuli ko ang ngiti nito sa labi. You're so cute. Natatawang sabi ko. Lantod niyo po? Sabi ni Bryce sa aming dalawa. Napatawa na lamang ako ulit at napailing-iling. Mukhang may dahilan na ako para magstay sa Pilipinas. Shaina's point of view. Para akong tangang nakangiti habang nagpupunas ng lamesa. Ito kasing si Sir Theo. Feeling ko talaga type niya na ako eh. Ang landi-landi kasi niya. Ang saya natin ah. Nakangising sabi ni Ma'am Tayla sa akin. O bakit? Kulang bang may karapatang maging masaya? Masungit kong tanong sa kanya. Ma'am Tayla, masaya ang life ko ngayon, kaya't wag mo kong asarin. Arte mo! Natatawang sabi nito bago ko hampasin sa pang-upo ko. Gaganti sana ako pero bigla itong tumakbo. Hinabol ko naman siya. Kailangan kong makaganti kahit paamo ko siya. Napatigil kami sa paghahabula nang biglang may pumasok na babae sa loob ng bahay. Nakasuot to ng hapit na pulang dress at may dala itong maleta. Maputi ang balat nito na parang gatas. Hindi ko rin makakaila na sobrang ganda nito. Para siyang manika. Sino ka? Tanong ni Ma'am Tayla sa babae. I'm Charity. Nakangiting pakilala nito. I'm from Brazil. Girlfriend ako ni Theo. Girlfriend ni Sir Theo? Napakunot ang aking noo dahil sa sinabi nito. Akala ko ba single si Sir Theo? Charity?
Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita. Si Theo. What the heck are you doing here? Babe! Malanding sabi nitong si Charity. Tumakbo siyang papalapit kay Theo at hinalikan to sa labi. I missed you so much, babe. Ang tagal-tagal mo nang nawala kaya't sumunod na ako sa'yo. Nakatingin lamang ako sa dalawa. Masayang-masaya si Charity. Si Theo naman ay parang gulat pa rin sa pagdating ng babae. Shaina, parang papatay ka. Bulong sa akin ni Ma'am Tayla. Oho, ma'am. Papatay talaga ako. Sagot ko. Dumako ang tingin sa akin ni Theo at parang nataranta ito dahil lumayo to kay Charity. She's not my girlfriend. Sabi ni Theo habang ang tingin ay nasa akin. Ano hindi? Theo, wag mo nga akong itanggi. Nakangusong sabi nitong si Charity. Ma'am, magluluto lang ako ng tanghalian ha. Yung may lason. Medyo gigil kong sabi bago pumasok sa kusina. Nakakainis. Nilandi-landi niya ako tas may girlfriend pala siya. Tapos, maganda at sexy pa yung girlfriend niya. Ano bang labang ko doon? Kulay palang talo na agad ako. Dede lang kaya yung panlaban ko. Tsaka, kasamaan ng budhi. Masama ang loob ko habang hinahanda ang mga gagamitin ko. May kasama talagang pagdabog para malaman ng lahat kung gaano akong kabad trip. Ayusin mo naman yung trabaho mo. Singhal sa akin ni Penny. Huwag kang makialam ha kung ayaw mo hampasin kita ng kwali sa muka. Inis kong sabi sa kanya. Feelingera ka kasi. Kala mo siguro papatusin ka ni Sir. Huh? Nakangising sabi ni Edna. Buti nga sa'yo. Nagtawanan ng dalawa. Mabilis kong binunot ang kutsilyo at nagtakbuhan naman ang mga ito. Napairap na lamang ako sa kawalan at nagsimulang maghiwa ng mga rekados. Nasa ganun akong posisyon nang pumasok si Theo sa kusina. Are you mad? Mahinang tanong nito. Bakit naman ako magagalit? Pasigaw kong sagot. Ano bang dapat kong ikagalit, ha? Sus, hindi ako galit. Huwag ka mag-alala. You're mad? Siguradong sabi nito. Hindi nga. Singhal ko sa kanya. Napahinga naman to ng malalim bago naglakad papalapit sa akin. Hindi ko naman to pinansin. Shaina, she's not my girlfriend, okay? She's just my workmate. Nag-assume lang siyang girlfriend ko siya. Mahinahong sabi nito. I swear, I don't have a girlfriend right now. Hindi ko pa rin siyang kinikibo. Bakit ba siya nagpapaliwanag sa akin? Ano naman sa akin kung may girlfriend siya? Crush ko lang naman siya. Shaina. Malamyos na saad nito. Theo! Nagpanting ang tenga ko nang marinig ang boses ni Charity. Nakakairita ang sakit sa tenga. Babe, akala ko ba ikukuha mo lang ako ng water? You're so matagal naman. Sir, tinatawag ka na ng bebe mo. Madiing sabi ko kay Sir Theo. Napahinga ito ng malalim. Hindi ko siya pinansin na tinalikuran lang. Ang hirap talaga sa mga lalaki. Magbibigay ng motibo tapos paasahin ka lang pala. Napailing na lang ako at sinimulan ang pagluluto ko. Ginisang ampalaya at sinigang na baboy ang niluto ko para sa tanghalian. Mapait kasi ang puso ko ngayon dahil may maasim na bago ang taong minamahal ko. Nang matapos ako sa pagluluto ay naghain na ako. Tahimik lang ako dahil nawala talaga ako sa mood. Pakisabi kila Ma'am Tayla kakain na. Utos ko kay Penny at Edna. Hindi naman na nagreklamong dalawa at sumunod agad sa akin. Ilang sandali nga lang ay pumasok sa hapag sila Ma'am Tayla. Bumalik ang inis ko nang makitang nakalingkis si Charity kay Sir Theo. Hindi pala girlfriend pero pumapayag na magpalingkis. Mahinang bulungkot na pairap na lamang. Charity, saan ka tutuloy? Tanong ni Ma'am Tayla sa babae habang kumakain sila. Siyempre kahit ayaw ko sa hapag, nandito pa rin ako. Sinusubuan ko kasi si Bryce. Dito po. Sagot ni Charity at bumungis-ngis. You know, hindi ko po kasi kabisadong Pilipinas.
It's fine po sa akin kahit magkatabi kami ni Theo. Sanay naman po kami sa isang kwarto. Yeah, but our bed is different. Mabilis na sabi ni Theo. You can use one of our guest rooms. Masungit na sabi ni Ma'am Tyla sa babae. Hindi kayo po pwede ni Theo sa isang room. Si Shine na lang ang pwede niya makasama sa room. And who's Shina? Tanong ni Charity. Ako, may problema ka? Malditang tanong ko sa kanya. Ang maid? Natatawang tanong ni Charity. Baka sa boses nitong pandidiri, kaya't mas lalo akong napikon. Well, sa bagay natural lang na pumasok sa rumang maid. Tagalinis kasi sila ng kalat. Bakit? Sure ka bang naglilinis lang ako ng kalat? Nakangising tanong ko sa kanya. Nawala naman ang saya sa mukha nito. Hindi mo sure? Baka may ginagawa rin kaming iba ni Sir Theo sa kwarto niya. Are you flirting with my boyfriend? Medyo inis na tanong ni Charity. Why would I? Balik kong tanong. Akala niya siya lang marunong mag-Ingles, ha? Alagang ko kumelon kay ako. Maybe your boyfriend likes me. Tinaasan ko siya ng isang kilay bago ko idako ang aking tingin kay Theo. Nakatingin sa akin ng lalaki na may multong ngiti sa labi. Hindi ko alam kung proud ba siya sa akin o natatawa siya sa accent ko ng Ingles. Wow, ang galing mo na pong mag-English. Nakangiting sabi ni Tiara at nag-thumbs up pa sa akin. Tumingin ako kay Ma'am Tyla at nag-thumbs up sa akin to, kaya't mas yumabang ang aking ngiti. Wala na ulit nagsalita hanggang sa matapos sila sa pagkain. Nagsimula muna akong magligpit. Mamaya na ako kakain dahil wala akong gana. Shina, napahinto ako sa paghuhugas ng plato nang may brasong yumapos sa bewang ko. Huwag ka na magalit. Sir Theo, bitawan mo ko at baka may makakita sa atin. Mahinang sabi ko. I don't care. Tugon nito bago ipatong ang kanyang baba sa balikat ko. Gusto kitang lambingin kasi galit ka. Parang tanga naman to si Sir. Kapag ako nainis lalaplapin ko to eh. Sir Theo, ano namang karapatan ko magalit? Hindi lang talaga maganda ang mood ko. Halos pabulong kong saad. Sige na at puntahan mo na si Charity at baka maya magalit pa yon. I don't care about her. Anya gamit ang malambing na boses. She's not my girlfriend after all. Hindi ko lang makontra ang kilos at salita niya dahil baka masaktan ka. Ayokong saktan ka ng iba. Ayaw mong saktan ako ng iba? Ano yun? Ikaw lang mananakit sa akin? Napairap naman ako. Doon ka na nga sir at huwag mo akong landiin kung hindi mo naman ako paninindigan. Magsasalita sana ito pero hindi natuloy dahil tumunog ang cellphone ko. Pinatay ko naman ang gripo at dinukot ang cellphone kong nasa loob ng bra ko. Mukhang nagulat naman si Sir dahil bahagya siyang napalayo sa akin. Pero ang kamay nito ay nanatili sa bewang ko. Para mas masigurado kong safe talaga. Sabi ko lang sa gulat na si Sir Theo. Sinagot ko ang tawag kahit nakayakap pa rin si Sir Theo. Anak! Nailayo ko ang cellphone sa tenga ko dahil sa malakas na sigaw ni nanay. Lintik kang bata ka? Ba't wala kang paramdam ha? Akala namin pinutokti ka na dyan. Pasensya nanay, nabisi ako sa paglandi. Natatawang tugon ko. Ayusin mo yung paglandi mo para may apo na ako pag uwi mo rito. Malakas na sabi ni nanay. Napatingin naman ako kay Sir Theo. Nakangiti ito at halatang nagpipigil ng tawa. Kaya't alam kong narinig niya ang sinabi ni nanay. Nay, katabi ko yung nilalandi ko. Gusto mo bang makausap? Tanong ko kay nanay. O sige, babantaan ko lang. Sagot ni nanay. Ni-loudspeaker ko muna yung cellphone bago iabot kay Sir Theo. Pumuesto naman to sa gilid ko. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa bewang ko, habang ang isa ay nakahawak sa cellphone. Hello, Nay. Bati ni Sir Theo sa kabilang linya. Ay, ang pogi! Dinig kong sabi ni nanay. Eho, lahian mo yung anak ko ha? 10, agad-agad. Tinatanggap na rin kita bilang manugang ko. Napatawa naman ako dahil sa sinabi ni nanay.
Basta't gwapo talaga, tiklop siya. Alam ko na agad kung saan ako nagmana ng kalandian. Thank you, Nay. Nakangiting sabi ni Sir Theo. Biglang namatay ang tawag. Mukhang naubusan ng load si Nanay. Paniguradong mamaya na ulit ang tawag noon. Nawala ng load si Nanay. Sabi ko bago kuhanin yung cellphone sa kanya't ibalik sa bra ko. You should put your phone on your pocket, sabi ni Sir Theo. Baka kasi mahulog. Sagot ko. Don't worry sir, ikaw lang naman ang nakakita kung saan ko nilalagay ang cellphone ko. Soon, itong taguan ng cellphone ko mahahawakan mo na rin. Namula ang buong mukha nito. Dahil maputi siya, kitang-kita talaga ang pagbabago ng kulay niya. Babe! Naputo lang eksena namin nang dumating ang hindot na si Charity. Babe, I thought magsha-shopping tayo. Let's go na. You can go alone, sagot ni Sir Theo. Ang kamay ng lalaki nasa bewang ko pa rin. Ngumisi naman ako kay Charity at lalong dumikit kay Sir Theo. Theo, I'm your girlfriend here. Stop flirting with your maid. Inis na sabi ni Charity sa lalaki. No, we're not in a relationship, sabi ni Sir Theo. Go now, Charity. I'm busy with my baby. Padabog namang lumabas ng kusina si Charity kaya't napangisi na lamang ako. Hindi ako papatalo sa kanya. Hindi pa pinapanganak ang tatalo sa taglay kong kabaliwan. Theo's point of view. I'm glad that Shina's not mad at me anymore. Bad trip kasi itong si Charity, parang kabuting sumusulpot na lang basta-basta. Ayoko naman ang mga hawak niya sa akin at gusto ko rin siyang sitahin. Pero masyado kasi siyang spoiled. Baka mamaya saktan niya si Shina habang hindi ako nakatingin. I'm not afraid of Charity. Takot lang ako sa kung anong kaya nitong gawin. Theo, let's talk, sabi ni Ate Tayla bago ko tabihan ng upo. Nandito kaming dalawa sa pool area. Nakaupo kami sa upuan. Nagpunta ako rito para manigarilyo. Hindi naman ako ganun ka-addict sa sigarilyo. Kapag may iniisip lang ako, hindi ko mapigilang manigarilyo. Babalik ka na sa Brazil 2 weeks from now, right? Tanong nito. Tumango naman ako bilang sagot. Papaano si Shina? I know that you like her. Yes, I like her. No, I love her. Nakangiting sabi ko. Nung mga panahong kinikwento mo siya sa akin sa tawag, na-curious na ako sa kanya. Then palagi kang nagsesend ng mga pictures at videos niya sa akin. Nasa Brazil pa lang ako. Nagustuhan ko na siya dahil sa mga kwento mo at mga sinesend mo sa akin. When I came here, I can't stop myself to love her. She's unbelievable, Ate Tayla. She's beautiful, and I love how she treats Tiara and Bryce. And I love everything about her, ate. Halatang hulog na hulog ka. Ang dami mong sinabi. Nakangising sabi nito bago ko mahinang itulak. Puro kapintasan niyang sinesend ko sa'yo at puro kagagahan niya. Tapos, puro positive ang nasabi mo? Ibang klase nga. Ate Tayla, everything about her is perfect. Nakangiting sabi ko habang ini-imagine ang magandang mukha ni Shina na nakangiti. Papaano yan? Hindi ka tutuloy sa pagbalik mo sa Brazil? Tanong ni Ate Tayla. Magdesisyon ka kung itutuloy mo ang feelings mo sa kanya o papaasahin mo lang siya. Theo, kaibigan ko rin si Shina, kaya't asahan mong magagalit ako sa iyo kapag sinaktan mo siya. Mabait si Shina kahit salbahe yon. Isang makahulugang ngiti lamang ibinigay ko kay Ate Tayla. Mukhang nagets naman ako nito at kaya't napailing na lamang siya bago ko mahinang hampasin. Saglit pang nakipag-usap si Ate Tayla sa akin bago siya pumasok sa bahay. Nanatili naman ako sa pool area dahil ini-enjoy ko ang masarap na simoy ng hangin. Theo! Lumingon ako sa nagsalita. Si Charity. Nakasuot lang ito ng swimsuit. Anong trip niya? Are you planning to swim? Takang tanong ko. Charity, malamig ang tubig. At anong oras na rin? Hindi ko kasalanan kapag inubo ka. Ngumiti ito bago naglakad palapit sa akin. Naupo ito sa tabi ko. I know what's her plan.
She wants to seduce me. Theo, join me. Mapang-akit na sabi nito. Pwede rin nating gawin ang gusto natin dito. Charity, I told you a lot of times, I don't love you. Mahinahong sabi ko. Let's just be friends, okay? Alam kong makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Why? Because you like that maid? Mapait na tanong nito. Theo, ako ang makakatulong sa'yo. Ako ang piliin mo. Tumayo ako. Magbihis ka agad at baka magkasakit ka na. Sabi ko lang bago dumiretso sa loob ng bahay. Natigilan ako nang makita si Shaina sa hagdan. Mukhang kanina pa ito nando doon at nakatanaw sa amin ni Charity. Ang sexy ni Charity, no? Ang ganda pa niya. Maputi pa. Hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil agad kong inangkin ang kanyang labi. Ayokong makarinig pa ng sinasabi niya ang ganung mga bagay. Alam ko kasing kinukumpara niya ang sarili sa babae. Ikaw lang ang maganda at sexy para sa akin. Sabi ko kay Shaina nang humiwalay ako sa labi niya. Sapo ko ang kanyang magkabilang pisngit, diretso akong nakatingin sa kanyang mga mata. Bakit mo ako kinis? Mahinang tanong nito. Sabi ko na nga ba't crush mo ko eh. Natawa naman ako at humalik sa kanyang pisngi. Tabi tayong matulog Gusto kitang kaiyakap. Malambing kong sabi bago hawakan ng kanyang kamay. Hihilahin ko na sana siya pero binawi nito ang kamay niya. Nagtaka naman ako dahil sa ginawa niya. Why? Mahinang tanong ko. Ayaw mo ba akong katabing matulog? Hindi Mabilis na sagot nito. Maglalagay lang ako ng nipple tape at bakat yung anis ko. Magpapalit lang din ako ng panty dahil butas sa gitna yung panty ko. Gusto ko kasing na-air ko na ng pempem ko. Nabulunan ako sa sarili kong laway dahil sa kanyang sinabi. Damn, hindi ko in-expect na sasabihin niya ang ganung bagay. Tumango na lamang ako sa kanya. Mabilis naman tong tumungo sa kanyang kwarto. Nasa first floor kasi ang kwarto niya. Calm down. Pagkausap ko sa kaibigan kong bigla-bigla na lamang nagagalit. Hinintay ko pa saglit si Shaina. Nagpakita naman to maya-maya lang. Mas lalo yatang tumigas ang kaibigan ko nang mapatingin sa dibdib niyang umaalog. Let's go? Pag-aaya ako sa kanya. Umakyat kaming dalawa at dumiretso sa kwarto ko. Agad kong hinila si Shaina pahiga sa kama. Tinakip ko agad ang kumot sa kanya para hindi ako matempt. Sir, usapan tulog lang sabi nito. Bakit naman may biglang tumitigas Bad ka masyado. Mahina naman akong napatawa. Pinipigilan ko naman. Ayaw lang talagang paawat ng kaibigan ko. Let's just sleep. Don't mind my best friend. Natatawang sabi ko. Kakalma rin siya mamaya basta't hindi siya pinapansin. Papansin pala yung kaibigan mo? Mahinang sabi nito bago humalik sa akin. Mas lalo yatang nagalit ang kaibigan ko nang humarap sa akin si Shaina. Dumikit ang dibdib nito sa akin at sumaktong alaga ko sa pagkababae niya. Shaina baby, stop tempting me. Nakangusong sabi ko. Wala naman akong ginagawa Takang tanong niya. Ikaw tong humihiling na magkadal tayo tapos pagbibintangan mo pa akong inaakit kita. Napanguso naman ako bago sumubsob sa kanyang leeg. Mas lalo lang tumigas ang alaga ko. Ayos lang. Titiisin ko na lang ang sakit ng puson ko. I don't want to claim her yet. Hindi pa pwede hanggat wala pang aminan at kasalan. Sir Theo, may sumusundot sa pechay ko. Mahinang sabi nito. Buti na lang nagpalit ako ng panty. Kung hindi baka shoot agad yan. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o matatawa dahil sa sinasabi niya. Gusto mo hilutin ko? Mahinang tanong nito. No, sagot ko. Huwag mo nalang pansinin. Let's just sleep baby. Mas lalo akong sumiksik sa kanya at niyakap siya. Ilang sandali lamang ay bigla akong nakatulog. Kinabukasan, nasa tabi ko pa rin si Shaina na mahimbing ang tulog. Mahina pa itong naghihilik kaya't napatawa na lamang ako. Cute. Mahinang bulong ko.
Bigla itong gumalaw dahilan para bumaba ang strap ng dress niyang pantulog at umangat yun. Nag-init na naman ang magkabilang pisngi ko bago ayusin yun at kumutan siya. Oh damn! Mura ko nang manigas ang alaga ko. Mabilis akong pumasok sa banyo at nagsarili. Kailangan kong pagbigyan ng alaga ko. Kagabi pa siyang nagagalit at kagabi pa siya naghahanap ng kalinga. Baka magtampo kapag hindi ko napagbigyan. Nang makaraos ako, naghugas ako ng kamay at naghilamos bago lumabas ng CR. Natutulog pa rin si Shaina. Nakanguso ito habang yakap ang unan ko. Kung ganito ba naman ang bubungad sa akin tuwing umaga, abay mag-aasawa na agad ako. Baka nga ito na ang sign ni Lord para hindi na ako bumalik sa Brazil. Siguro, ito na yung oras para manatili ako sa Pilipinas kasama ang babaeng mahal ko. Nilapitan ko si Shai na tinabihan. Hinalikan ko ito sa noo bago siya tignan ng buong pagmamahal. I love you. Buong pusong sabi ko habang nakangiti sa kanya. Shaina's point of view. Ang gaan ng pakiramdam ko. Magbabakasyon kasi sila Ma'am Tayla. Kasama kami syempre. Magbabakasyon sila sa Pangasinan kung saan ang lugar namin kaya't makakauwi ako sa amin. Madadalaw ko sila nanay na sobrang miss ko na. Isa pang dahilan kung bakit magaan ang loob ko, wala na kasi si Charity. Pinabalik ko na sa Brazil. Sumunod naman ang Gaga. Wala na raw kasi siyang pag-asa talaga, kaya't maghahanap siya ng ducks. Naku, kung alam niya lang kung gaano kahaba't katabang kay Theo. Theo, bantayan mo si Shaina, baka maraming ilugaw yan. Sabi ni Ma'am Tayla habang nasa biyahe kami. Hiluhin kasi ako sa biyahe at sukahin, pero hindi na ngayon. Nakakahiya namang sumuka sa harapan ni Sir kaya't lulunukin ko na lang. Charot! Ma'am, hindi na ako magsusuka no? Wika ko. Nagsusuka lang ako noon dahil nakakairita kayo ni Sir Brian. Napatingin naman to sa akin na tinaasan ako ng kilay. Umisi lang ako bago kumapit kay Theo ko. Level up na kami ni Sir Theo dahil first name basis na kami ngayon. Pero yung label namin, hindi nagle-level up. Ayaw mag-first move ni Sir eh. Natotorpe yata sa kagandahan ko. Tumahimik na lang ulit ako dahil baka nga magsuka ako. Ayokong sumuka kasi hahalikan ko pa si Theo mamaya. Ate Shaina, I want to sleep. Malambing na sabi ni Bryce bago tumayo't maglakad papalapit sa akin. Dala nito ang unan niya. Sumampay ito kay Theo bago gumapang palapit sa akin. Ako na talaga ang mami mo, sabi ko sa kanya. Inayos ko ang unan niya. Ipinatong ko yun sa hita ni Theo bago siya pahigain. Theo, hindi mo na madadala sa Brazil yan. Gagirahin ka na ng mga anak ko, sabi ni Ma'am Tayla. We can live here. Nakangiting sagot ni Theo bago ko akbayan. Pwede naman na dito kami bumuo ng pamilya. Hala siya, tumalon agad sa pamilya. Wala pa nga kaming label na dalawa. Malandi ka. Natatawang sabi ko lamang bago sumandal sa kanya. Nagtagal pa nga ng ilang oras ang biyahe namin bago kami makarating sa beach na pinareserve ni Ma'am Tayla. Alam kong gusto mong makita sila nanay mo. Sige na, pwede ka na umalis, sabi ni Ma'am Tayla. Mag-iingat ka lang at tanga ka pa naman. Sabi ng putok ang nguso dahil nadapa sa hagdan. Nakangiwing sabi ko sa kanya. Nag-flip hair ako sa kanya bago hilahin si Theo paalis doon. Isang sakayan lang ng tricycle at nandun na ako sa amin. Kasama ko si Theo dahil gusto niya raw makilala ang aking pamilya. Manong, dahan-dahan sa pagdadrive sa malubak. Nauntog ang bibi ko, ho? Sabi ko sa driver. Ang baba kasi ng tricycle. Unano lang yatang pwedeng sumakay sa tricycle niya eh. Ilang sandali lamang ay nakarating kami sa bahay. Mabilis akong nagbayad at pumasok sa loob ng bakuran. Nay, may trespassing! Narinig ko agad ang boses ni Kuya Sean. Nay, may mangkukulam na dumating. Lagot kay papakulam ka yata. Baliw! Singhal ko kay Kuya. Natawa naman to bago ko iipit sa kilikili niyang maantot. Pero syempre,
Joke lang yung maantot. Mukhang maasim si Kuya Sean pero mabango yan at gwapo. Iniwan nga lang ng asawa dahil nakahanap ng mayaman. Naiwan kay Kuya Sean ang anak niyang si Dream na masungit. Miss you, bunso! Tumatawang sabi ni Kuya nang pakawalan niya ako. Kamusta si Brian? Tanong nito. Ayun, tao pa rin naman. Sagot ko bago siya irapan. Maya-maya lamang ay natanaw ko si nanay at tatay. Tumakbo naman akong papalapit sa dalawa at ginamba sila ng yakap. Muntik pa kaming matumba dahil mahina ang tuhod nila. Kulang yata sila sa balot kahit mahina ang tuhod nila. Grabe, namiss ko kayo ng sobra. Naiiyak kong sabi bago humiwalay sa yakap. Nakakamiss yung bunganga ni nanay na walang katapusan. Nakakamiss din yung tatay kong sabungero at under kay nanay. Natawa naman si nanay pero si tatay napasimangot na lamang. Hindi ka nagsabing uuwi ka. Dapat ay nakapaghanda kami ng pagkain. Sabi ni nanay. Okay lang, Nay. Sagot ko. Naisip lang kasi mag-outing ni Ma'am Tyla rito sa Pangasinan. Kaya ayun, nakauwi rin ako. Napatango naman si tatay at nanay. Ay, nakalimutan ko si Theo. Sabi ko bago tumakbong palabas ng bahay. Nakita ko si Theo na pinalilibutan ng mag-amang mandurugas. Si Kuya Sean at Dream. Tita! Nakangiting sabi ni Dream at tumakbong papalapit sa akin. Napanguwi na lang ako dahil sa madungis na itsura nito. Parang galing sa koral. Ang dungis mo! Sabi ko sa kanya. Ang asim ring bata ka. Bumungis-ngis lamang ito. Liligo na po ako. Sabi nito bago tumakbong palabas ng bahay. Nilapitan ko naman si Theo at hinila palayo sa kapatid ko. Inutukan ni Kuya, no? Tanong ko sa kanya. No, he's nice. Nakangiting sagot nito. Nang makapasok kami sa loob ng bahay ay natigilan ng magulang ko habang nakatingin kay Theo. Nay, Tay, si Theo. Pakilala ko sa lalaki. Hindi ko alam kung ano kami. Wala kaming label pero naglalandian kami. Hello po. Magalang na bati ni Theo bago magmano sa mga ito. I'm Theo Reyes. Magiging asawa po ni Shaina. Magiging pa lang? Ba't ang tagal? Nakasimangot na tanong ni nanay. Bakit mo natipuhan ang anak ko? Seryosong tanong ni tatay sa lalaki. Because she's crazy and weird. Natatawang sagot ni Theo. At the same time, she's kind and beautiful. I love the way she makes me smile. I love the way she speaks. I love everything about her. Tumingin sa akin si Theo. Nay, Tay, wala na ho akong iba pang masasabi sa anak nyo dahil isa lang ang alam ko. Mahal ko siya at gustong pakasalan. Siya po ang babaeng gusto kong makasamang bumuo ng pamilya. Nangilid naman ang luha ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko kasi naintindihan yung sagot niya. Charot lang. Naintindihan ko siya. Pang-pageant pang ang sagot niya eh. Naiiyak ako kasi hindi ko naman alam na may aminan session palang magaganap. Hindi ko naman expected na ganitong nararamdaman sa akin ni Sir. Kung alam ko lang ginapang ko na siya. Talaga ba? Utal kong tanong kay Theo. Yes. Nakangiting sagot niya. I love you my queen, my sunshine, my baby, my wife. Napangiti ako bago siya yakapin. Doon na bumuhos ang aking luha sa kanyang bisig. Thank you Theo. Mahal na mahal kita kahit madalas kang mag-English. Nakangiting sabi ko. Natawa ito bago sapuhin ang magkabilang pisngi ko. Pinahid nitong luha sa aking pisngi bago ko halikan sa labi. Perfect! Masayang sabi ni nanay bago pumalakpak. Natawa naman kami ni Theo dahil sa gulat. Let's go po. Aya ni Theo sa parents ko. Isasama po namin kayong pabalik sa beach. Mag-e-enjoy din po kayo. Nakita ko naman ang saya sa mukha nila nanay. Agad nga silang gumayak. Naghintay lang naman kami ni Theo. Nang matapos sila umalis na kami.
Nakahiwalay ng tricycle sila nanay. Kami ulit ni Theo magkasama sa tricycle. Thank you, Theo. Nakangiting sabi ko sa lalaki. Hindi ako nagkamali na ikaw ang lalaking minahal ko. And I'm so lucky to have you, Shaina. Thank you for always making me happy. I love you. Muli ay nagtagpo ang labi namin ng lalaking mahal ko. Putik, sa dami kong pinagdaanan, kailangan ko lang palang masampal ng alaga bago magkaroon ng forever. Theo's point of view. Masaya akong makitang masaya si Shaina. Mas naging masaya ang outing namin dahil sa pamilya ni Shaina. Ang saya nilang kasama, lalo na ang parents ni Shaina. May regalo po pala ako sa inyo. Nakangiting sabi ko sa magulang ni Shaina. Malalim ng gabi at last day na namin sa resort. Mauunang babalik sila Ate Tyla sa Manila. May iwan naman kami ni Shaina. Doon muna kami sa pamilya niya. Kinuha ko ang isang envelope na pinaasikaso ko sa sekretarya ni Kuya Brian. Iniabot ko yun sa ina ni Shaina. Binuksan nilang envelope at binasa ang dokumento. Ilang sandali lamang ay naluha na pareho ang magulang ni Shaina. Bakit ho? Takang tanong ni Shaina sa magulang niya. English ang sulat Hindi namin maintindihan. Pabirong sagot ng ama ni Shaina bago punasan ng sariling luha. Natawa naman kami dahil sa winika nito. Titulo siya ng bukid natin, anak. Sabi ng ina ni Shaina. Napatingin naman sa akin si Shaina kaya't ngumiti ako. I bought it for your parents. Nakangiting sabi ko. Sorry kung walang consent mo Gusto ko kasing sorpresa talaga. Maraming salamat, Theo. Masayang sabi ni Shaina bago ako yakapin. Hindi mo alam kung gaano akong kasaya, Theo. Maraming salamat. Ngumiti naman ako bago siya halikan sa noo. Anything for you, Shaina. Mas lalong nadagdagan ng kasiyahan dahil sa regalong handog ko. Kinabukasan, maaga kaming umalis sa resort. Dumiretso agad kami sa bahay nila Shaina dala mga gamit naming dalawa. Nay, igagala ko lang si Theo sa bukid natin, sabi ni Shaina. Tango lamang ang ibinigay na sagot sa amin ni nanay. Hinawakan ni Shaina ang kamay ko at dinala ko sa likod bahay. Bumungad sa akin ang malawak na bukirin. May mga iba't ibang hayop na nakasuga doon. Ito ang bukirin ni tatay. Nakangiting sabi ni Shaina. Importante to kay tatay kaya't sobrang maraming salamat sa pagbawi mo Your family deserves it. Tugon ko. Ngumiti si Shaina bago ko hilahin palapit sa isang kubo na gawa sa kawayan. Dinala niya ako sa pinakaloob at may papag doon. May mga gamit din ng bahay sa loob. Dito kami madalas tumatambay noon at matulog na rin, sabi ni Shaina. Dito ako nabuo, sabi ni nanay. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Lumabas kaming dalawa at naupo sa upuang kahoy. Nakayakap ako sa bewang niya. Shaina, let's get married next month. Malambing kong sabi. Ipapaayos ko na agad sa sekretarya ko ang kasal natin. Ikaw lang bang gagastos? Baka sabihin ng mga tao gold digger ako. Nakangusong sabi niya. Hindi naman pera ang habol ko sa iyo jeans lang. Kakasuhan kong magsasabi ng ganyang bagay. Seryosong sabi ko. Kilala kita at alam kong hindi ka ganun. Sa'yo lang ako makikinig, Shaina. Sa'yo lang. Thank you. Nakangiting sabi nito. Alam mo, super thankful ako sa ate mo. Na in love ka kasi sa akin dahil sa kanya. Kung ganong pambabackstab ang ginawa niya noon pa, sana mas lalo akong natuwa sa kanya. Yeah, I'm very thankful to my sister too. Because I met the most gorgeous and most lovable woman in the world. Malambing kong sabi bago siya hapusin sa pisngi. I love you, Shaina. Ikaw lang babaeng mamahalin ko. Mahal din kita, Theo ko. Tugon nito. At dapat lang na ako lang ang mahalin mo, no? Lumalim ang halikan naming dalawa hanggang sa mapunta kami sa loob ng kubo. Maingat ko siyang inihiga sa papag habang hinahalikan pa rin ng mariin. Mukhang dito mabubuo ang panganay natin Nakangising sabi niya.
Can I take you? Tanong ko. Napakagat naman to sa kanyang labi bago maupo sa papag. Hinubad nito ang kanyang suot na damit at bra. Napalunok na lamang ako habang nakatingin sa malaman niyang dibdib. Theo, magiging asawa na kita kaya't pwede mong gawin ang gusto mo sa akin. Nakangiting sabi nito. Hindi ko ito pagsisisihan dahil alam ko kung gaano mo kong kamahal. Yeah, I love you so much. Tugon ko bago sunggaban ang kanyang dalawang dibdib. Masyado kong hulog na hulog kay Shaina at hindi ko alam kung kaya ko pang makaahon. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, si Shaina lamang ang bukod tanging kinabaliwan ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang makaahon mula sa kanya. Akin ka, Shaina. Mahal ko. Sabi ko habang umuulos sa kanyang loob. Iyong-iyo, Theo. Masyado na akong swerte kaya't bakit pa ako magpapabihag sa iba? Nakangising sagot nito habang sinasalubong ang galaw ko. I love you, my wife. Yumukod ako bago siya bigyan ng halik na puno ng pagmamahal. I cannot live without her. She's my everything. And she's my world. Wakas.